May isang babae na nagngangalang Maria. Lumaki si Maria sa isang pamilya ng magsasaka. Sa murang edad pa lamang, nawala na ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente sa kanilang taniman. Naiiwan siya sa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak na hindi naman gaanong may kakayahan sa pinansyal. Dahil sa kahirapan ng buhay, napilitang tumigil si Maria sa pag-aaral para tulungan ang kanyang mga kamag-anak sa paghahanap buhay. Ito ay ang paglalako ng mga kakanin. Ngunit kahit na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral, buong puso siyang nagpupursige na makapagtrabaho upang siya ay makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Nalalapit na naman ang pasukan. 1 taon na ang nakalipas nang tumigil si Maria sa pag-aaral sa kolehiyo. Dapat sana ay second year college na siya. Ngunit ngayon ay uulit na naman siya ng semestre. Pili na ho kayo. Masarap at mainit-init na kakanin. Natiyak na mapapawi ang mga problema nyo sa buhay. Halina po, bili na ho kayo mga suki. Tara na ho. Paanyaya ni Maria sa mga taong dumaraan sa harapan ng simbahan ng Quiapo. Kahit tirik ang araw at wala pa siyang kain, nagpupursige na siya sa pagtatrabaho. Hindi siya nawawala ng pag-asa kahit na ang daming tao na patuloy na dinaraanan lamang siya. Sa bawat hagod ng araw, si Maria ay patuloy na nagtsatsaga sa pagtitinda ng kanyang mga kakanin. Bagamat mahirap ang kanilang kalagayan, hindi nagpatinag si Maria sa paghahanap ng paraan upang makapagpatuloy sa kanyang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo at maging isang ganap na profesional. Habang siya ay nagtitingin-tingin sa kanyang mga paninda, may isang magandang dilag na nagtangkang bumili ng kanyang mga kakanin. Napansin ni Maria ang dalaga. Isang abogada sa murang edad pa lamang. "Magkano po ang puto?" tanong ng dalaga. "5 piso ho ang bawat isa, ma'am," sagot naman ni Maria nang may ngiti sa kanyang labi. Binili ng dalaga ang ilang piraso ng puto at saka biglang nagsalita. "Alam mo ba, naranasan ko rin ang hirap na pinagdaraanan mo ngayon." Nagulat naman si Maria sa biglaang pagsasalita ng babaeng bumili ng paninda niya. Hindi lubos akalain ni Maria na may estranghera pala ang biglaan na lamang nakakausap sa katulad niyang tindera. "Nang nawala ang aking mga magulang, ako ay napilitang magtrabaho upang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit sa sipag at tiyaga, nakamit ko ang pangarap na maging abogada. Kaya't huwag kang mawala ng pag-asa, kayang-kaya mo rin ito," sabi sa kanya ng babae. Ngiting-ngiti ito at tila makikita rin na maluha-luha ito, gawa ng pagkukwento sa kanyang buhay. Napangiti si Maria sa payo ng dalaga. Sa kanyang pagpapalakas loob, ay nagpasya siya lalong magpatuloy sa pag-aaral at hindi sukuan ang kanyang pangarap. Matapos ng maikling pag-uusap nila, napuno ng bagong pag-asa at determinasyon si Maria. Buong puso niyang ipinangako sa kanyang sarili na hindi niya nahahayaang mapuksa ng kahirapan ang kanyang mga pangarap. Sa araw-araw na pagtitinda, mas may sigla at lakas ng loob na si Maria. Hindi na siya nagpapatinag sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa bawat benta ng kanyang mga kakanin, nararamdaman niya ang paglapit ng kanyang pangarap. Sa bawat gabi, pagkatapos maglako ng kakanin, nagpupunta si Maria sa kanilang kapitbahay upang kuhain ng mga labahan. Namamasukan rin kasi siyang labandera sa kanilang kapitbahay. Kahit pagod na ang kanyang katawan mula sa buong araw na pagtatrabaho, hindi siya sumusuko. Alam ni Maria na ang bawat hakbang na ginagawa niya ay isa ring hakbang patungo sa kanyang mga pangarap. Habang naglalaba, bumabalik sa kanyang isipan ang naging pag-uusap niya kanina sa babae sa simbahan. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa kanyang tenga. Nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanyang puso. "Kayang-kaya ko ito," bulong ni Maria sa kanyang sarili. "Hindi ako susuko para sa aking mga pangarap, para sa aking pamilya," wika niya. Nang matapos niya ang kanyang mga gawain sa labahan, umuwi na nga si Maria na puno ng determinasyon at pag-asa. Hindi man madali, alam niyang kaya niyang lampasan ang anumang pagsubok na darating sa kanyang buhay. Kinabukasan, muli siyang nagtinda ng kakanin sa harapan ng simbahan. Ngunit sa puso niya ay nag-uumapaw ang kaligayahan at pag-asa. Sa bawat tawag niya sa mga suki, meron siyang ngiti at siguradong sigla na hindi matatawaran. Sa bawat peraso ng kakanin na ibinebenta niya,
Tila kasabay nito ang pag-usad ng kanyang mga pangarap. Hindi niya pinapabayaan ang anumang hamon sa kanyang buhay. Dahil kay Maria, ang kahirapan ay hindi naging hadlang upang tuparin ang mga pangarap at magtagumpay sa buhay. Sa loob ng 2 buwan, nagsikap si Maria na mag-ipon ng salapi para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at para sa kanyang mga kagamitan sa kolehiyo. Sa tuwing merong natitirang oras pagkatapos magtinda ng kakanin at pati na rin maglaba, inilalaan niya ito sa paghahanap ng dagdag na kita. Sa bawat peraso ng kakanin na binibenta niya, inilalagay niya ang kanyang buong puso at lakas ng loob. Alam niya na sa bawat benta ay isang hakbang na patungo sa kanyang mga pangarap, na siya ay makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo at maging isang ganap na abogada. At sa wakas, nung dumating ang araw ng enrollment, meron ng sapat na pera si Maria upang may pamasahe at magkaroon ng baon sa araw-araw. Ngunit alam niya na hindi sapat ang 3,000 piso para sa lahat ng kanyang mga pangangailangan sa pag-aaral. Sa pagtitipid at pagtsatsaga, patuloy na nag-ipon si Maria sa mga sumunod na linggo. Hindi siya nagpabaya sa kanyang layunin. Sa huli, nang dumating ang araw ng pasukan, handa na nga si Maria na harapin ang hamon ng kolehiyo. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang mga kagamitan at mga aklat na kanyang kailangan para sa kanyang pag-aaral. Sa pampublikong paaralan, matututunan ni Maria ang lahat ng kanyang kailangan upang maging isang magaling na abogada. At sa bawat paglipas ng araw, patuloy na magiging inspirasyon si Maria sa kanyang mga determinasyon at pagpupursige sa kabila ng kahirapan. Sa pampublikong paaralan, hindi maiwasan ni Maria ang mga hamon at pagsubok na dala ng diskriminasyon. Bagamat handa siyang harapin ang anumang uri ng mga pagsubok, hindi niya inaasahan na ang ilang mga kapwa estudyante at pati na rin mga guro ay hindi magiging maunawain sa kanyang sitwasyon. Simula pa lamang, napansin na ni Maria ang mga tingin at bulong-bulungan ng ilang mga kapwa estudyante sa kanyang paligid. May mga taong tila hindi komportable sa kanyang presensya. At may mga ilang guro na hindi gaanong nagpapakita ng suporta sa kanya. Sa mga grupo at aktibidad sa paaralan, hindi rin siya masyadong tinatanggap ng ilan. May mga pagkakataon na iniiwan siya sa tabi o hindi sinasama sa mga proyekto at grupo ng mga kaeskwela. Sa kabila ng diskriminasyon na kanyang kinakaharap, may isa siyang kaibigan na kanyang kaklase. Bakit ganito ang feeling ko? Parang may mga taong hindi komportable sa aking presensya dito sa paaralan. Malungkot na tanong ni Maria sa kanyang kaibigan. Alam mo Maria, maaaring hindi lang nila alam ang pinagdaraanan mo. Baka kailangan lang nilang makilala ka ng mas mabuti. Pagpapagaan na sagot nito kay Maria. Pero parang ang hirap. Hindi ako masyadong isinasama sa mga grupo at parang tinataboy nila ako. Maluha-luha na sabi ni Maria rito. Pinipigilan niya ang kanyang luha na nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mahirap talaga minsan, pero alam mo sa sarili mo na kaya mong patunayan ang iyong halaga. Huwag mong hayaang mawalan ka ng pag-asa. Payo nito sa kanya at tinapik-tapik pa siya sa kanyang likuran. Tama ka, hindi ko hahayaan ang diskriminasyon ang magpigil sa akin sa pag-abot ng aking mga pangarap. Salamat sa suporta Ngiti ni Maria rito. Nauunawaan niya ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Tama nga naman ang payo nito sa kanya. I'm always here for you, Maria. Laban lang. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, hindi sumuko si Maria. Sa halip, mas lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang pag-aaral at pinatunayan na ang kanyang kahirapan at pinagdaraanan ay hindi hadlang sa kanyang kakayahan at tagumpay. Sa tuwing may mga diskriminasyon at pagtanggi na kanyang nararanasan, mas lalo pa niyang pinatibay ang kanyang loob at determinasyon na patuloy na magtagumpay sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang mga sipag at tiyaga, napatunayan ni Maria na kahit anong uri ng diskriminasyon ay maaari niyang lampasan at patunayan ang kanyang halaga bilang isang mag-aaral at tao. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang si Maria ang nakakita ng kanyang tagumpay. Ang kanyang dedikasyon at tapang ay naging inspirasyon sa marami sa kanyang paligid. Nakita ng mga guro at kapwa estudyante ang kanyang determinasyon at tagumpay sa harapan ng mga pagsubok. Kaya't unti-unting nagbago ang kanilang pananaw at pagtingin sa kanya. Sa bawat hakbang ni Maria, patungo sa kanyang mga pangarap, lalo pa siyang lumalakas at lumalago bilang isang tao. Ang hirap talaga ng mga asignaturang ito, no? Sabi ni Maria rito sa kanyang kaibigan.
Oo nga eh, lalo na kapag may mga grupo at proyekto. Pero alam mo, kaya natin to. Sa araw-araw na pagpasok ni Maria, ay narito ang kanyang kaibigan upang palakasin ang kanyang loob. Maria, huwag kang mag-alala. Kung kinakailangan mo ng tulong, narito lang ako para sa'yo. Sabi ng kaibigan ni Maria habang naglalakad sila papasok sa klase. Salamat talaga, sobrang salamat. Tugon naman ni Maria na puno ng pagpapasalamat sa suporta ng kanyang kaibigan. Alam mo bang ikaw lamang ang nag-iisa sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa buhay? Alam ko kasi Maria, kung gaano ka nahihirapan. Kahit kailangan mong malaman na hindi ka nag-iisa. Magtulungan tayo, laban lang. Paalala ng kanyang kaibigan na puno rin ng determinasyon. Sa tuwing may mga pagsubok at hamon, nariyan palagi ang kanilang suporta sa isa't isa at pati na rin pagmamahal. Ang kanilang pagkakaibigan ay isa sa pinakamahalagang sandata ni Maria sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang mga pangarap. Sa pagtulong at suportang natatanggap ni Maria mula sa kanyang kaibigan, lalong tumitibay ang kanyang loob at pati na rin determinasyon na harapin ang mga hamon sa paaralan. Sa bawat araw ng pag-aaral, mas lumalalim ang kanilang pagkakaibigan at samahan. Isang araw habang sila ay nag-aaral para sa kanilang nalalapit na mga pagsusulit, biglang dumating ang kanilang guro sa silid-aklatan. Magandang umaga mga bata, bati ng guro sa kanila. Napansin ko ang iyong pagtutulungan at pagmamahalan. Napakaganda ng inyong samahan. Napangiti si Maria, natutuwa sa pagpapahalaga ng kanilang guro sa kanilang pagkakaibigan. Salamat po ma'am, mahalaga po talaga ang suporta at tulong ng mga kaibigan sa pagharap sa mga pagsubok sa paaralan. Tama ka Maria, sagot naman ng guro. Ang pagkakaroon ng mga totoong kaibigan ay mahalaga sa ating paglalakbay sa buhay. Patuloy kayong magsilbing inspirasyon sa isa't isa at magtulungan sa bawat hakbang ng inyong tagumpay. Matapos ang kanilang pag-uusap, mas lalong naging matatag ang loob ni Maria na harapin ang anumang pagsubok na kanilang haharapin sa hinaharap. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at guro, hindi niya hahayaan ang diskriminasyon at mga hamon sa paaralan ay pumigil sa kanyang pag-unlad at tagumpay. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagtulong at suporta ng mga kaibigan ni Maria sa kanyang pag-aaral. Sa tuwing may mga klase, handa silang magtulungan at magbigay ng moral support sa isa't isa. Isang hapon habang sila ay nag-aaral sa isang quiet spot sa loob ng paaralan, napansin ni Maria ang isang grupo ng mga estudyanteng nag-uusap at nagtatawanan sa malapit nilang mesa. Tignan mo yun oh, parang ang saya-saya nila, sabi ni Maria sa kanyang kaibigan. Tumingin rin ang kaibigan ni Maria sa direksyon ng grupo at ito ay ngumiti. Oo nga, mukhang masaya nga sila. Pero alam mo, mas masaya ako rito sa tabi mo. Napangiti naman si Maria sa sinabi ng kanyang kaibigan. Salamat ha, ako rin naman. Bago pa man nila maituloy ang kanilang pag-aaral, biglang lumapit sa kanila ang isa sa mga estudyanteng kabilang sa grupo. Uy Maria, may kailangan sana akong itanong patungkol sa isang assignment. Pwede ka bang tumulong? Sabi ng estudyante. Napangiti naman si Maria at sumang-ayon. Oo naman, anong kailangan mo? Sa pagtulong ni Maria sa kanilang kapwa-estudyante, ipinakita niya ang kanyang kabaitan at kahandaan na makatulong sa iba. Sa bawat pagkakataong ito, lalo pang lumalalim ang pagkakaibigan nila at napatunayan ni Maria na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang estado sa buhay, kung hindi sa kanyang kakayahan na magmahal at magbigay ng tulong sa kapwa. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang pag-usbong ng pagkakaibigan ni Maria sa kanyang mga kapwa-estudyante. Sa bawat araw ng pag-aaral, mas lalo pang lumalalim ang kanilang samahan at pagkakaunawaan. Isang araw habang sila ay naglalakad papunta sa kanilang susunod na klase, biglang may lumapit sa kanilang isa pang grupo ng mga estudyante. Ngunit hindi ito tulad ng ibang grupo. May mabigat na atmosphere sa paligid nila at mukhang hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Uy Maria, pwede ka bang makausap sandali? Sabi ng isang babae sa grupo. Oo naman, anong meron? Tanong ni Maria, na agad na namalaya ng hindi magandang atmosphere sa paligid. Nahihirapan kami sa isang proyekto namin. Hindi namin alam kung paano simulan. Sagot ng babae, na tila may halong pag-aalala sa kanyang boses. Agad na nagpasya si Maria na tumulong sa kanilang grupo. Sige,
Sama-sama tayong pag-aralan kung paano natin maaaring simulan ang proyektong yan. May ilang ideya ako na pwede nating subukan. Sa tulong at gabay ni Maria, ay unti-unti nilang naayos ang kanilang proyekto at natapos ito sa oras. Matapos ang kanilang tagumpay, nagpasalamat ang buong grupo kay Maria sa kanyang tulong. Hindi namin alam kung paano namin matatapos ito kung hindi dahil sa iyo, Maria. Salamat talaga, sabi ng kanilang grupo. Napangiti si Maria sa papuri ng kanyang mga kasamahan. Walang anuman yon, masaya akong nakatulong sa inyo. Sabay-sabay tayong magtulungan para sa tagumpay ng bawat isa. Sa pangyayaring ito, mas lalo pang lumawak ang respeto at paghanga ng kanyang mga kapwa-estudyante kay Maria. Napatunayan niya na ang kanyang kabutihan at pagtulong sa iba ay hindi lamang nakatulong sa kanyang mga kaibigan, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kanilang samahan at pagkakaisa sa kanilang paaralan. Nagdaan ang mga buwan na puno ng sipag, tiyaga at determinasyon para kay Maria. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy niyang nilabanan ang bawat isa upang makamit ang kanyang mga pangarap. Sa wakas, dumating ang pinaka-inaabangan ni Maria, ang araw ng kanyang graduation. Kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, naglakad siya sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma. Habang nakatayo siya roon, naaalala niya ang lahat ng pagsubok na kanyang dinaanan, mula sa pagkawala ng kanyang mga magulang hanggang sa mga hamon sa pag-aaral at diskriminasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya pinangarap na makamit ang tagumpay ng mag-isa. Tinatanggap ko ang diploma na ito, hindi lamang para sa akin, kung hindi para sa lahat ng mga taong sumusuporta at nagtitiwala sa akin, ani ni Maria sa kanyang talumpati. Sa aking mga magulang sa langit, sa aking mga kamag-anak at sa aking mga kaibigan at sa lahat ng mga guro at pati na rin kapwa ko estudyante na nagbigay sa akin ng lakas ng loob, maraming salamat sa inyong lahat. Nang magtapos ang seremonya, lumabas si Maria mula sa entablado na puno ng saya at tagumpay. Ang araw na ito ay hindi lamang nagpapahayag ng kanyang tagumpay sa akademiko, kung hindi pati na rin ang pagpapatunay sa kanyang sarili na ang kahirapan at diskriminasyon ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Sa pagtatapos ng kolehiyo, handa na si Maria na harapin ang hamon ng mundo ng mga profesional. Sa kanyang pusong puno ng determinasyon at pag-asa, alam niyang may malaking kinabukasan siyang haharapin. Matapos ang pagtatapos sa kolehiyo, hindi natapos ang laban ni Maria. Kailangan pa niyang paghandaan at pumasa sa board exam upang maging lisensyadong profesional sa kanyang larangan. Sa mga sumunod na buwan, naglaan si Maria ng oras at pagsisikap sa kanyang pagsasanay para sa kanyang board exam. Araw-araw ay nag-aaral siya ng mabuti at nagtutungo sa mga review centers upang mas papalalim pa ang kanyang kaalaman sa kanyang larangan. Ang hirap talaga nitong board exam, no? Parang ang dami pang dapat aralin. Oo nga eh, pero alam ko naman na kaya mo yan. Magtiyaga ka lang at galingan mo sa field mo, wika sa kanya. Salamat sa tiwala pero minsan parang natatakot rin ako eh. Ano kaya ang mangyayari kung hindi ako pumasa? Kabadong sabi ni Maria. Huwag kang mag-isip ng ganyan, paniguradong magtatagumpay ka. Tiwala lang at patuloy na magdasal, sabi ng kanyang kaibigan na tinuro pa ang itaas. Oo nga, kailangan ko lang talagang magtiwala sa sarili at sa Panginoon. Salamat sa suporta mo Pagpapasalamat ni Maria rito. Walang anuman yun. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Kaya mo yan, Maria. Sa bawat salita ng suporta mula sa kanyang kaibigan, lalo pang lumalakas ang loob at determinasyon ni Maria na harapin ang kanyang mga pagsubok sa paghahanda para sa board exam. Sa bawat gabi, nakatutok si Maria sa kanyang mga libro at review materials, handang maglaan ng kanyang buong puwersa para lamang sa kanyang hinaharap, sa kanyang hangarin na maging ganap na profesional. Sa pagtitiyaga at pagpupursige ni Maria, dumating ang araw ng pagsusulit para sa board exam. Dala-dala niya ang lahat ng kanyang natutunan sa loob ng silid ng eksaminasyon. Matapos ang ilang linggo ng paghihintay, dumating na nga ang resulta ng pagsusulit. At sa kanyang labis na kagalakan, natanggap ni Maria ang magandang balita. Pumasa siya sa board exam. Maria, sobrang proud ako sa iyo. Ang galing-galing mo talaga. Top notcher ka pa. Hindi mo lang naabot ang pangarap mo.
Pero nagpakita ka rin ng tapang at determinasyon sa lahat ng pinagdaraanan mo. Masayang wika ng kanyang kaibigan habang ito ay nagtatalon pa sa sobrang tuwa. Salamat ng sobra-sobra. Hindi ko rin mararating ito kung hindi dahil sa suporta mo at ng iba pa nating mga kaibigan. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Nagsimula na rin siyang makahanap ng trabaho bilang isang lisensyadong profesional sa kanyang larangan. Sa bawat hakbang niya, patuloy na pinapatunayan ni Maria na ang kanyang sipag at tiyaga ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang mga pangarap at hangarin niya sa buhay. Sa kanyang tagumpay, itinayo ni Maria ang isang proyektong legal aid para tulungan ang mga mahihirap at naapi. Nagbibigay inspirasyon sa iba na labanan ang katiwalian at maglingkod sa kapwa. Ang pagiging abogada ay hindi lamang para sa kanyang sariling interes at pati na rin sa kanyang tagumpay, kung hindi upang magsilbing instrumento sa pagbabago at paglilingkod sa lipunan. Nais kong magbahagi ng isang makabuluhang balita sa inyong lahat. Kasama ko ang aking mga kaibigan upang itayo ang isang proyektong legal aid na magbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga taong walang kakayahan na magbayad ng abogado. Hangad namin na makatulong sa mga mahihirap at naapi sa lipunan. Totoo ba ito, Maria? Anong magiging ambag ko sa proyektong ito? Pulong ng kanyang kaibigan. Oo, totoo ito. Gusto naming magkaroon ng mga volunteers na tulad mo na handang magbigay ng kanilang oras at kaalaman upang makatulong sa mga nangangailangan. Marami tayong pwedeng gawin para makatulong sa kapwa natin. Napakaganda naman ng layunin mo, Maria. Paano mo naisipang magtayo ng ganitong proyekto? Sa mga pagsubok at karanasan ko sa buhay, naisip ko na hindi sapat na maging abogado ka lang. Kailangan rin natin na tulungan ng mga taong nasasadlak sa buhay. Sa proyektong ito, nagandok si Maria ng libreng serbisyo legal sa mga taong walang kakayahan na magbayad ng abogado. Ipinaglaban niya ang karapatan ng mga mahirap, nalalabag at naaapi sa lipunan sa pamamagitan ng kanyang legal aid project. Natulungan niya ang mga pamilyang nanganganib na matanggal sa kanilang tirahan dahil sa hindi makatarungang pagsasamantala ng mga may-ari ng lupa. Binigyan niya ng boses ang mga manggagawa na inaapi ng kanyang mga employer at tinulungan silang ipaglaban ang kanilang karapatan sa trabaho. Sikat na ngayon si Maria dahil sa kanyang proyekto na legal aid. Naiimbitahan siya sa mga sikat na TV guesting shows. Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Mikey Reyes. At kasama natin ngayon si Maria, isang kabataang abogada na nagsusulong ng legal aid project para sa mga nangangailangan. Maria, maraming salamat sa pagpunta mo sa aming programa. Ha? Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maria, pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano ang legal aid project na iyong itinatatag at kung paano ito nakakatulong sa mga taong nangangailangan? Ang legal aid project po na itinatag ko ay isang proyektong naglalayong magbigay ng libreng serbisyo legal sa mga taong hindi kayang magbayad ng abogado. Layunin itong tulungan ng mga mahirap, nalalabag at naapi sa lipunan. Napakalaking tulong naman yon sa mga nangangailangan, Maria. Paano mo naisipang magsimula ng ganitong proyekto? Noong ako po kasi nasa kolehiyo pa lamang, napansin ko ang malaking agwat sa pag-access ng legal service sa ating lipunan. Maraming mga tao ang hindi kayang magbayad ng abogado para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Kaya naisipan ko na gamitin ang aking kaalaman sa batas upang makatulong sa kanila ng libre. Tunay nga namang napakalaking kontribusyon mo sa lipunan, Maria. Paano mo ba ito pinupondohan at paano ka nakakakuha ng suporta? Sa ngayon po, ang proyektong ito ay pinupondohan ko mula sa aking sariling kita. Ganun pa man, nakakatanggap rin ako ng tulong mula sa ilang mga kaibigan at kaanak na naniniwala sa layunin ng proyekto. Bukod dito, umaasa rin po ako ng suporta ng mga taong nakakita ng halaga ng aming adhikain at handang magbigay ng kanilang tulong at donasyon. Talaga namang nakakabilib ang iyong dedikasyon, Maria, sa pamamagitan ng iyong legal aid project. Ano ang mga tagumpay na iyong mga naabot at ano pa ang iyong mga pangarap para sa proyektong ito? Sa loob po ng maikling panahon, nakatulong na kami sa ilang mga pamilya na nangangalip na matanggalan ng kanilang tirahan at sa ilang mga manggagawa na inaapi ng kanilang mga employer. Ang mga tagumpay na ito ay patunay na mayroong silbi at halaga ang proyekto. Sa hinaharap, nais kong mas lumawak pa ang saklaw ng aming serbisyo. Nang sa gayon ay mas marami pang nangangailangan ng matulungan namin. Maraming salamat, Maria.
sa pagbabahagi ng iyong kwento at sa iyong hindi matatawarang serbisyo sa lipunan. Tunay kang inspirasyon sa marami. Maraming salamat din po sa inyo sa pagkakataon pong ito. Sana'y maging inspirasyon rin po ito sa iba na maglingkod at magbigay ng tulong sa kapwa. Yan po si Maria, isang huwarang profesional at tagapagtanggol ng karapatan ng mga nangangailangan. Muli, maraming salamat po sa pagtutok sa aming programa. Hanggang sa susunod po na pagkakataon, dahil sa dedikasyon ni Maria sa kanyang advokasya, naging matagumpay ang kanyang proyekto. Nakamit niya ang pagpapalaya sa maraming inosenteng bilanggo na naiipit sa sistema ng hustisya. Binigyan niya ng pag-asa ang mga taong nawalan na ng paniniwala sa batas at hustisya ng lipunan. Bukod sa kanyang legal aid project, naging aktibong tagapagtanggol si Maria sa iba't ibang mga isyu ng katarungan at karapatan pang tao. Sumama siya sa mga rally at protesta upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga magsasaka, manggagawa at mga maralitang tagalunsod. Bilang isang abogada, nagsilbing boses siya ng mga walang boses at naging tanggulan ng mga inaapi at naapi. Sa kanyang paninindigan at pagsusulong ng katarungan, naging inspirasyon si Maria sa iba. Dumami ang mga taong sumusuporta sa kanyang advokasya at nagsimula rin silang maglingkod sa kanilang mga komunidad. Ang pagiging huwaran ni Maria sa kanyang larangan ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagiging makabuluhan at makatao sa profesionalismo. Dahil sa kanyang malasakit sa kapwa at determinasyon sa kanyang misyon, kinilala si Maria bilang isang bayani ng katarungan at pagbabago. Tinanggap niya ang mga parangal at pagkilala mula sa iba't ibang institusyon at organisasyon dahil sa kanyang kontribusyon sa lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling mapagpakumbaba si Maria at patuloy na naglilingkod sa mga nangangailangan. Sa kanyang tagumpay, napatunayan ni Maria na ang sipag at tiyaga at determinasyon ay mahalagang sangkap sa pagtupad ng mga pangarap at sa paglilingkod sa kapwa. Hindi lamang siya nagtagumpay para sa kanyang sarili, kung hindi para na rin sa ibang mga tao na kailangan ng kanyang mga tulong. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa marami na harapin ang kanilang mga hamon at labanan ng katiwalian sa lipunan. Sa bawat aral na natututunan ni Maria sa kanyang buhay, hindi lamang niya ito ina-apply sa kanyang sarili, kung hindi ginagamit niya rin ito upang makatulong sa iba. Ang kanyang determinasyon at dedikasyon sa pagtulong sa kapwa ay nagbigay ng bagong pag-asa at liwanag sa mga taong nangangailangan. Sa kabuuan ng kwento, ang kwento ni Maria ay isang patunay na ang kahirapan at ang mga pagsubok ng buhay ay hindi hadlang sa tagumpay. Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga at pati na rin pagmamahal sa kapwa, maaaring lampasan ang anumang pagsubok at maging matagumpay sa buhay. Si Maria ay hindi lamang nagtagumpay sa kanyang pangarap, kung hindi naging tanglaw at inspirasyon rin siya sa iba na nangangarap at lumalaban sa buhay, at siya ay patuloy na maglilingkod sa lipunan habang siya ay nabubuhay.